So today, ang pag-uusapan natin ngayon, itong 12mm ng 7 Artisans f2.8. So ang topic natin today is not for video, but for portrait photography. So kung magagamit mo ba siya or ideal ba siya for portraiture. Ang pag-uusapan natin ngayon ay 5 category tungkol dito. So first, build quality. So sa build quality niya, medyo solid naman siya. Ang hindi ko lang like about this one is yung parang cheap plastic na feel. Agad yung magiging ano mo, first impression mo sa rear cap and gano'n din sa front cap. Yan. Mararamdaman mo agad na cheap. Unlike sa Sigma, yan, na kahit na plastic, makikita mo maski yun sa text. Pero hindi naman yun yun naman, kanya-kanya namang tayong preference about doon. So, ayun lang yung feel ko. Pero, all in all, build quality, bakal naman. Yan. Tapos yung focus ring niya, smooth naman. And yung aperture ring niya is smooth din. So, yun nga lang yung sa aperture ring, syempre dapat may resistance. And actually, dapat nga mas maganda meron siyang click. Parang nagki-click siya. Para nang sa ganun, hindi mo siya accidentally na iikot. No? So, sa focus ring, mas maganda, mas smooth. Yan. Mas smooth siya. And mababa yung niya, yung minimum focus distance. So, ang next topic natin is about the price. Para sa price niya and sa quality na kaya niyang mai-produce is sulit para sa akin. So, sobrang sulit siya kasi hindi siya super sharp na ine-expect mo like Sigma and other brands. Pero yun nga, yung iba't ibang lens kasi, meron silang parang mga kanya-kanyang characteristic. So, yun yung nagustuhan ko sa kanya. Hindi siya sharp pero kaya mo naman siyang dayain sa post-process. And ayun, depende naman sa depende sa preference mo kung gusto mo ng super sharp or kung gusto mo ng medyo hindi sharp. Hindi siya, yun yung kinagandahan niya. Hindi siya digitally sharp. Yun. Pero yun nga lang, siyempre, mas magiging sharp lang siya kung ano mo yung focus talaga. So, kung malalak mo yung focus. So, yun nga lang, for the price, I would suggest na kung meron naman kayong extra budget for higher uh, tier na lens, na wide lens, yan. Subukan yung i-try yung Sigma and yung mismong sa Sony. So, itong nabili ko, is medyo mahal siya kumpara sa Canon mount. 7,000, I guess, 7,000 siya, nagra-range 7 to 8K. Yan, pero okay na. Next is sharpness. So, sharp ba siya? Papakita ko sa inyo yung mga sample photos na sinut namin with Ria. Yan, pwede nyo siyang i-follow sa kanyang Instagram, nakalink yan sa baba. And ito yung mga sample photos. About sa sample photos, yan. May mga shots ako na sobrang tricky dahil sinut ko siya ng f2.8. Yan. And ang disadvantage nga lang is para ma-nail mo yung focus, kailangan mo lagi sumilip sa viewfinder. So, mahirap mag-rely sa monitor ng screen kasi maliit. And yun, minsan, yung focus niya, kahit na hindi ka, yun yung na-experience ko. Kahit na minimal lang yung movement mo, like for example, yan, nakaganto na ako, yan, naka-pose na ako ng ganyan, so hindi ako umalis. Tas pinagpalit ko ng pose yung subject, tapos clinic ko, minsan parang hindi nagtutugma yung recent pose sa bagong shot. I mean, hindi siya nagfo-focus. So, ang technique na ginagamit ko do'n is hahanapin ko ulit yung focus. So, iro-rotate ko lang ulit yung focus ring and yun, hanggang ma-nail ko ulit yung focus. So, sa sharpness, depende yun nga, gaya ng nabanggit ko rin kanina, kanya-kanya tayong preference. Pero, I like the sharpness on this one dahil hindi siya kumbaga decent sharp naman siya. So, depende pa rin naman talaga sa look na gusto mong gawin. Yun nga lang is
yung focus yung kailangan mo talagang pagtuunan ng pansin dito. Next is yung focus and aperture. So, yung minimum focus distance niya is, mas malapit pa kumpara sa Sigma 30 and sa Sigma 16 millimeter. So, sorry for, hindi ko siya mako-compare dahil wala pa tayong 16 millimeter. Meron tayo sa friend kasi nga binenta niya na. Yung dati ko namang 30 millimeter is pinalitan natin ng 17 to 70. So, binenta na rin natin. And yun, based on the samples from the other YouTuber, focus distance niya is mas malapit compared dun sa 16 millimeter. Smooth yung focus ring, smooth din yung aperture ring. Yun nga lang is sana ginawa nilang clicky para alam mo kung na-move mo yung aperture kasi minsan hindi ko siya namamalayan, namo-move ko pala, naiikot ko pala. So, yun nga lang yung downside nun kapag hindi nagki-click. Pero yun, kailangan mo laging maging ready, lagi mong i-check kung na-adjust mo ba yung aperture. Next one is yung low light capabilities. Yung low light niya, kung mapapansin ninyo dito sa sample photos natin, sample shots natin, kung mapapansin ninyo sa sample shots natin, ginamitan natin siya ng softbox or light. No? So, external light, gumamit tayo ng flash. I guess yung Godox TT600S, yung ginamit ko doon. Para nang sa ganon, makuha ko yung ganong look. No? Yung pinakita ko sa iyo. Ito. Yan. Kasi hindi ko siya masasabing reliable siya sa low light kapag ka-photos. Kasi yung photos depende sa gusto mong look. So kung gusto mo ng medyo sharp look na high shutter speed, so I guess hindi mo siya magagamit ng sharp or mas malinis na image kasi ibabump mo talaga yung ISO to compensate with the shutter speed. Unlike kapag ka video, sa other topic naman yon, pero sa video, okay naman siya. Kasi yung ISO capabilities ng ating Sony a6400 is decent naman. Oo, medyo noisy pag around mga 1,000 pataas. Pero sa post-process, kaya namang habulin. And yun, low light capabilities niya sa photo, I guess hindi ko siya masasuggest for low light unless kung meron kayong external light or kung meron namang mga practical lights like street lights, mga ganyan. So, depende pa rin. Depende pa rin sa look na gusto ninyo. So, last one is conclusion. Isasuggest ko ba siya? Hati yung decision ko. Masasuggest ko siya sa mga extreme or gusto ng extreme na photography or videography journey dahil medyo tricky siya. And masasuggest ko rin siya sa mga nagtitipid na photographer or filmmaker dahil sa murang halaga, magkakaroon ka na ng wide angle na lens. So, yun lang. Masasuggest ko siya sa inyo dahil kung nagtitipid kayo, yun nga lang is kailangan nyo talagang pag-focusan, i-master yung skills ninyo and kung alam nyo kung paano siya gamitin, yun nga, may learning curve. And yun, practice, practice, practice. And yun, kailangan nyo lang talagang gamayan din yung camera ninyo. Ito siya masasuggest sa mga beginner dahil baka maguluhan kayo kasi sa beginner mas ideal yung merong autofocus, yan. Para nang sa ganun, mas madali yung work. Lalo na kung halimbawa gagawin ninyong business. No. So as a hobbyist din, siguro hindi na kasi yun nga, kailangan mo pang aralin yung manual or tamang and tamang framing, ganyan. And yun yung overall conclusion ko. Kung conservative ka sa budget, go for it, aralin mo na lang. And kung hindi naman, go for the Sony naman. Meron namang Sony na 10 to 20 ata, 10 to 20 millimeter. So yun, meron naman yung autofocus, meron ng image stabilization. So, plug and play na lang. Unlike ito, kailangan mo pang, alam mo yun, and aksidente mo pang maano. So yun, maraming salamat sa pagtambay and sana may natutunan kayo. And yun, maraming salamat. See you on the next one. Bye-bye.